kanan tayo. Okay guys, ito pag-usapan natin, is Baste plan B? Because I think parang out of nowhere, di ba? Si Baste is now in the conversation. He criticized Amy Marcos, he criticized BBM, right? Siya yung essentially parang side by side with his father during the rallies, both in Davao and also in Cebu. So I don't know. I mean, maybe for him it's spontaneous, but it also looks like maybe this is part of a campaign in the build-up. Anong basa mo dyan, Ronald? I'll start with you. Well, mukhang hindi siya pang local eh. Paano medyo absentee mayor siya, maraming reklamo sa kanya ron. Hindi siya dumadalo ng maraming mga meeting at saka mga sessions. Kaya baka pwede siya sa national. Yung kanyang asta, yung kanyang disruptive behavior, yung kanyang rhetorics, no? Baka mas malapit pa nga siya kay Digong kaysa kay Sara eh. Si Sara hindi ganoon ka-articulate minsan eh, no? Kaya baka lalo na may itsura naman siya, no? Artistahin din siya katulad ni Richard Haydarian. Lalaki, let's be honest, patriarchal society natin. Kaya pwede siya dyan. Tapos ang mahalaga, yung kanyang apelyido. In a way, para siya yung Tulfo Brothers eh. Kahit sinong Tulfo, pag tumakbo kayo, baka manalo eh. Di ba si Ben Tulfo, number 5, si Erwin Tulfo, number 1. So, habang nandyan... Yung Ben Tulfo din, no? Grabe ito. So, habang nandyan yung Duterte franchise, gamitin na nila. Dahil baka mawala yan soon eh. So, gamitin na nila habang nandyan pa, at least for the midterm, no? Yun yung, kung sakaling 2 Duterte ang tatakbo, baka manalo pa eh. No, baka manalo pa. So, I think almost certain eh. Ang tanong, si Pulong rin ba tatakbo? Kasi si Pulong... mas maraming negative kay Pulong eh. No? Kay Baste. Sino may iwan sa Davao? Oo, tsaka walang may iwan sa Davao. Lalo na, pinahamon na naman sila ng Nograles. So, kailangan may maiwan dyan. Di ako magugulat kung halimbawa yung sinasabi ni Sara na siya ay tatakbo sa midterm. Hindi ako magugulat kung babalik siya ron. No? That's not a huge possibility. Wait, like Sara will give up his vice presidency? Yes. Wow, that's crazy. Pero possibility ha. That's crazy. Pinag-aaralan yan ha. Hindi, dati ang tingin ko dyan ay joke only. Pero ngayon, tinitignan ko na may ganung possibility. Not yet that big possibility, pero it's a distinct possibility. But what would trigger that? Kasi you mentioned anger with the speaker. No, I mean, are Nograles is really a force to reckon with right now? Kasi, Ronald, I remember very well. Yeah, the Davao people saying na kung hindi nanalo daw si Digong in 2016, a number of Davao analysts were saying na lagot sila sa Davao mismo. In a sense that Duterte had to create a beachhead at the national level so that they protect their rear in Davao. I mean, that's my understanding in 2015-16 set up. Not yet. Now, like, what is your understanding of Davao politics in terms of their... Pero, ang kumampanya por pirma dun sa mga districts sa Davao are the Nograles. And they were able to get the minimum of 3% or more. No? Kaya sampal yan sa mga Duterte. Dahil kung napigilan nila yung 3% sa isang distrito, tapos na yung People's Initiative. Pero mukhang sa lahat ng Davao District, mukhang nakuha yung minimum for... at ang kumuha niyan, yung mga Nograles. So hindi naman sila ganun ka-push over. No, I doubt kung nasa level sila ng mga Duterte sa Davao. Pero ibig sabihin, they are a thorn on their side ng mga Duterte. Kaya dapat siguraduhin nila na malakas pa rin sila sa kanilang bailiwick. No? Pero yung Baste ay not far off the mark. No, yan ay posible. No, I mean, so na nila lahat ng mga Duterte. No? Para sila ay hindi masiro. Dahil naubos na yung PDP laban eh. Naubos na yung PDP laban eh. Mismo yung presidente ng PDP laban, si Pepito Alvarez, no, ay defending the speaker. 'Di ba? Tapos yung isang PDP laban sa Senate, mukhang paalis na dun sa Duterte camp. No? So, kailangan nilang something to consolidate that brand eh. Something to consolidate their name. At para gawin yan, dagdagan nila yung mga Duterte sa Senate. Ang isang factor din, Richard, Sir Ronald, dun sa Nograles sa Davao, yung babae si Attorney Migs, yung TikToker na si Attorney Migs, yung PBA party list, is yung admin support eh. Admin support. Kung ikaw yung sa Malacanang, kung pinatawag kayo ng mga Duterte ng lahat ng mga name calling and lahat ng how do you hurt Duterte the most? By taking away, di ba?
Bubuhusan niyo yung kalaban. Bubuhusan mo yung kalaban. So yun ang pinaghahandaan ng mga Duterte. It would be a tough fight because for sure kung meron mang pondo na ibubuhos yung admin para sa local, number one on their list is dethroning the Duterte sa Davao. Pag naupo si Nograles sa Davao, Grabe yun, di lalabas ba? lahat ng mga issues against them which they will need para sa 2028 kung kakalabanin nila si Inday. So doon papasok yung posibleng pagbalik ni Inday sa Davao to defend the city. Kasi kung si Basti lang yung kalaban ni Migs, bago lang si Baste, and yun nga yung mga reklamo kay Baste. Kung si Digong, masyadong matanda na siguro si Tatay Digong to yung ganung mayoralty race na kailangan mo magsulong-sulong sa mga sulok-sulok, mga barabarangay. So kung si Sara ang lumaban dito kay Migs, 'di ba? Iba yung Sara eh. Iba yung Sara pag tumakbo diyan sa Davao eh. So I think yun yung isang kailangan tignan din eh kung bakit ganito yung possibility. Si Baste, yun nga, for senator, yung mga vloggers na binibuild up na din si Baste. And I always say this, kapag pakinggan mo magsalita si Baste, takpan mo yung mata mo, parang nagsasalita din si Digong. They have the same mannerisms. A young Mortisoy version ni Digong. Yeah, pero kahit sa boses, magkaboses sila eh. Yung mannerisms, how they talk, even yung mura nila. Yung mura nila is pareho eh. At ito may itsura. 'Di ba? So bata, may itsura. Bakit? May itsura din naman si Digong May mukha naman. Medyo may edad na si Digong. Kaya baka nung bata siya, baka ganun Wow, din. Pero, ageist ka ngayon, Mark. Wag naman ganun. Wag naman ganun. I mean, okay, just to end on this episode, I mean, Ronald and Mark, I'll start first with Ronald. I mean, could there be a situation of the Dutertes overstretching themselves in a dangerous way, right? Like, they go all in, let's go all run for Senate. Yung isa's run for Davao, and then dudurugin sila ng kabila by supporting the Nograles. I mean, it could get crazy, right? And then ICC comes in, like, my goodness. I mean, ma-checkmate sila dyan. Like Kibuloy, survival fight na ito eh. Like Kibuloy, existential na yung issue rito. So kailangan nilang itaya lahat ng pato. In the immediate hindi to slow burn, quick burn to eh. No? Either ma-wipe out sila in so short a time or mag-survive sila. So itataya na nila lahat. Their backs on the wall, no? At sabi nga ni Mark kanina, itong mga intricacies ng mga tumbling ni Digong could be part ng isang strategy. Sabi mo nga, Big R, pwedeng merong method yung madness, 'di ba? Na baka tayo. Pero minsan madness lang talaga. malaking hindi minsan, malaking bahagi. Madness lang talaga, no? Pero sa politika naman may element ng tsambahan eh. Malay mo makachamba, 'di ba? Di ba? Ulit. Makachamba ulit. Ang feeling ng mga nasa Duterte camp lahat ng mga supporters nila, mga vloggers nila, we just have to survive from now hanggang 2028. Yun lang eh. Mag-survive tayo, kaya nang lampasuhin ni Sara yan. Yun ang kanilang mindset din. So yun ang kanilang ginagawa eh. Kaso yun nga, ang bilis eh. What if they lose Davao? What if pumasok yung ICC? What if ma-wipe out sila lahat? Pero definitely Baste in the Senate is talagang possibility talaga. Malaking possibility talaga. Kasi like yung sa atin eh, yung affinity for a candidate napapasa sa anak eh. We see that eh. Marcos to Marcos. Or kapatid. Tulfo Brothers. Diba? Even Robredo to her daughters, merong dala-dala kaagad eh. So, yun naman ang sabi ko kanina, BBM. Big R do sa previous episode natin na alam nung mga kamag-anak ni BBM, alam nung kanyang mga political core group, no, na kung mag-survive ang Duterte beyond the midterms, yari sila, no? Yung successor ng mga Marcoses, wala na yan, no? At hindi lang yan, gagantihan sila, especially Tambaluslos, especially the First Lady, no? So, papayagan mo ba na yung asawa mo ay durugin, yung pinsan mo na main political operator mo at baka campaign manager mo sa midterms, gagantihan?
Tapos yung future ng iyong anak mawawala, no? As the possible head of state ng Pilipinas. So maraming at stake sa mga Marcos dito. Hindi na to usapin ng unity, usapin na to ng kanila namang political survival, no? As Marcoses, no? Nakabalik na nga sila tapos hindi masusustain, no? Kaya yun yung at stake dito Big R, na talagang kailangan meron silang gawin, no? Para mawala yung threat na yan before the midterm. At sa ngayon, dalawa yung kanilang weapon na pwedeng gamitin. One is Chacha, no? Chacha, which is for now uphill, no? At ikalawa ay the ICC. No? Yun yung Na dalawang Damocles swords nila, in a way. Oh, Na, yung dalawa lang yung dalawa lang Yeah. ngayon. No? But those are big. I mean, those are big one, and I think that means we have to have a short episode on BBM himself. I mean, after all, he's the president. Just in case you forgot, we talk about Quiboloy, Maine Mendoza, Richard Aldens, lahat pinag-usapan natin except the president of the republic. Syempre naman, kasi busy naman siya, bumalik na lang naman siya, pabalik-balik lang naman siya sa Australia, malapit lang naman, nandiyan lang naman daw. Dalawang balik, no? In a few days. Ibang klase to ibang klase to. Thank you guys, this was fantastic. I really enjoyed it. And just to be clear, we're not mind conditioning, we're not normalizing this weird situation of turning even Senate into a dynasty. As former Senator Trillanes correctly pointed out, the very big possibility of Duterte's, or at least one Duterte running, should be, dapat ito ay isang hamon sa opposition na up their game, because things could get very crazy kung at least kahit isa sa mga Duterte ay makabalik sa Senado. So, more hamon ito sa opposition kaysa mind conditioning. Big R, marami nangyayari sa Senate ngayon. Inamin kanina ni Amy na there was a plan to change the leadership of the Senate. Inamin na niya. Although Sure, alam na natin yan last week. I think they were able to get 10 senators dun sa kanilang effort na yan. But 3 short. Ano to? Jinggoy ba to? Jinggoy? Oo. Jinggoy? Yan. So, kanya big thing yan. Nakakuha sila ng 10. No? So, tatlo na lang ang kulang. They would be the next leaders. No? At inamin ni Amy kanina. No? Inamin niya. Okay, thank you. A lot of stakes sa midterm. Yeah. So I think let's talk in this short episode next. Pag-usapan naman natin presidente natin. Puro we're just walking around him as if he's not there. All right, baka mababash tayo ng mga loyalist followers natin. Thank you guys. Maraming salamat.